Kumusta na kayo mga kaibigan kong taga-subaybay ng Just D All Around? Ang pinaka-topic natin ngayon ay isang totoong kwento ni Lola Tabinay. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dakilang kumadrona. Huwag na natin itong patagalin. Umpisahan na natin ang kwento. Ang dakilang kumadrona ay kilala. Bago natin umpisahan ang kwento, hayaan nyo muna ang lahat ng mga tauhan sa kwentong ito ay hindi ko sasabihin ang tunay na mga pangalan at kung saan nangyayari ito, lugar, at para maiwasan natin ang kanilang mga kamag-anak ay hindi masasaktan. Nagumpisa ang kwentong ito patungkol sa isang dakilang kumadrona. Dakilang kumadrona na nakatira sa kabundukan ng Agusan del Sur. Ang pangalan ng dakilang kumadrona ay si Juana. Sa kwentong ito, may mga tauhan ding mag-asawa. Pangalan lalaki ay si Pepe at ang kanyang asawa si Maria. Buntis si Maria at kasalukuyan namang nagtatrabaho sa bukirin si Pepe at malapit na ang kabuwanan ni Maria, kaya talaga namang nagsusumikap si Pepe na makapagtanim ng maraming mais para ang bunga nito pag na-harvest ay ibibenta sa bayan. Subalit sa tingin ni Pepe ay hindi na aabutin ang pag-harvest ng kanyang mga pananim, manganganak na si Maria. Dito nag-uumpisa ang ating kwento. Pepe, sumasakit na ang tiyan ko. Malapit na ata akong manganganak. Ay Maria, kailangan mong pigilin yan. Hindi pa tayo nakaka-harvest ng ating mga pananim na mais. Ano ito pipigilin? May manganganak na talaga ako. Ay huwag kang mag-alala Maria. Meron akong kilalang kumadrona. Ito ay napakagaling na kumadrona. Saan ba yan nakatira, Pipi? Saan siya nakatira? Pupuntahan na natin. Naglalakbay sila Pepe at Maria. Habang naglalakbay sa isang kabundukan, medyo may kalayuan din ang tinitirhan ng isang kumadrona. Ngayon malalaman nila ngayon kung talagang magaling ang kumadrona, sapagkat si Maria ay hindi man lang nadadala sa health center para mag-prenatal sa kanyang buntis, hindi man lang sa kanyang dinadala, hindi man lang na-check up ng health center sapagkat napakalayo nila sa bayan. Habang naglalakbay sila ni Pepe at Maria, marami silang mga nakikitang kakaiba. Medyo maliwanag pa noong sila'y umalis sa kanilang bahay, subalit sa layo ng tinitirhan ng kumadrona
ay inaabot na sila ng gabi. Tuloy lang ang lakad, tuloy lang ang lakad. Pepe, magalayo naman ang bahay ng kumadrona. Baka hindi na ako aabutin. Manganganak na ako. Maria, pigilin mo. Kasi mahirap na. Baka abutin ka dito sa daanan. Kailangan mong pigilin. Tuloy ang lakad. Tuloy ang lakad ng mag-asawa hanggang sa malapit na nilang marating ang bahay ng kumadrona. Subalit, nakikita na nila ang tahanan ng kumadrona. Wala itong ilaw. Puro sigaman lang o lampara. Kaya nag-alala si Pepe, baka wala naman doon yung kumadrona. Nakarating na sila sa tahanan ng kumadrona. Ngayon, kumatok sila. Tao po. Tao po. Habang kinakatok ni Pepe ang pintuan na sa wali, ay walang sumasagot. Nung silipin ni Pepe sa nakasiwang na butas ng pintuan, ay naroon naman ang kumadrona na tutulog. Pilit na kinakatok ni Pepe ang pintuan ng bahay ng kumadrona hanggang sa, "Sino po yan?" "Ako po si Pepe na nakatira doon sa kabilang bundok." "Anong sadya niya?" "Yung aking asawa, manganganak na, ay kailangan ko ang iyong tulong." Binuksan ng kumadrona ang pintuan. Tumabad sa kumadrona ang malaking tiyan ni Maria. Pumasok na sa loob ng tahanan ng kumadrona ang mag-asawa at pinahiga si Maria doon sa dampa o pinakakama ng kumadrona. "Sige, ihiga mo lang yan. Hindi nga makahiga siya. Subalit kailangan mong kumuha ng dahon. Umalik ka sa kagubatan, Pepe. Kuha ka ng dahon." Walang nagawa si Pepe kundi sundin ang kumadrona. Bumalik siya sa may bandang kagubatan at kumuha siya ng dahon ng utot-utot. Kailangan daw yung dahon ng utot-utot para itapal sa tiyan ng buntis na si Maria para makapanganak kaagad at hindi na matatagalan. Habang naroon si Pepe sa kagubatan, hanap niya ang dahon ng utot-utot. Subalit meron namang dahon ng utot-utot, pero napakatayog naman ang puno. Ngayon ang ginawa na lang, mabuti na lang meron siyang gulong o itak. Umakyat siya at pinutol ang sanga. Nakakuha na siya ng maraming dahon ng utot-utot at kailangan makabalik na kaagad siya doon sa
tirahan ng kumadrona kung saan naroon ang kanyang asawang si Maria. Habang pabalik na si Pepe sa tahanan ng kumadrona, tahimik na tahimik ang lugar at wala siyang naririnig na ingay ng kanyang asawa. Samantalang pagka nanganak ang kanyang asawa, maingay ito, namimilipit sa sakit ng tiyan. Subalit ang pagkakataong ito, nagtataka si Pepe bakit tahimik ang tahanan ng kumadrona. Tila baga walang nanganganak, tila baga walang tao na nandoon. Nasa hagdanan na si Pepe at paakyat na siya sa hagdanan. Dahan-dahan siyang umakyat at unti-unti niyang sinisilip ang siwang ng pintuan ng tahanan ng kumadrona. Siya ay lubos na nagtataka bakit tahimik. Nang makita niya sa loob, naroon naman ang kumadrona. Naroon din ang kanyang asawa nakahiga. Subalit napansin ni Pepe na ang daming dugo na lumabas sa may bandang puwitan ng kanyang asawa, at ang kumadrona ay walang ginagawa. Nakatitig lang ito sa dugong lumalabas sa kanyang asawa. Alalang-alala si Pepe sapagkat kitang-kita ni Pepe ang mga mata ng kumadrona at ang mga labi na tumutulo ang laway ng kumadrona at nanlilisik ang mga mata ng kumadrona, nakatitig sa mga dugo na lumalabas sa kanyang asawa. Biglang binuksan ni Pepe ang pintuan. "Anong ginawa mo sa asawa ko? Bakit tinititigan mo lang?" Kitang-kita naman ni Pepe, wala nang malay ang kanyang asawa at tinititigan lang ng kumadrona para bagang nanonood lang kung anong mangyayari sa kanyang asawa. Binunot ni Pepe ang kanyang gulong o itak. Sinampal ang kumadrona. Nung masampal ng itak ang kumadrona, ito'y nahimasmasan, nagulat. "Bakit mo ako sinampal ng itak? Anong nangyayari sa'yo?" Ikaw ang tinatanong ko, bakit mo tinititigan lang ang aking asawa? Bakit hindi mo hinihilot para lumabas ang aming anak? "Pasensya ka na, Pepe. Nawala ako sa aking sarili. Pasensya ka na, Pepe. Ito, aasikasuhin ko na." Ikaw pa naman ang naturingang dakilang kumadrona sa lugar na ito. Bakit mo hinahayaang magkakaganyan ang aking asawa? "Huwag kang mag-alala, Pepe. Gagamutin ko, paanakin ko ang iyong asawa." Mabilis na inasikaso ng kumadrona ang asawa ni Pepe. Maya-maya lang, lumabas na ang anak ni Pepe. Lalaki ito. Lalaki ang anak nila ni Pepe. Ngayon si Maria.
patuloy na nire-revive ng kumadrona hanggang sa nagising ito. Nagising na si Maria at tinapal naman ni Pepe ang dahon ng utot-utot sa tiyan ni Maria at ito'y tinalian ng damit na pinunit ang kanyang sikmura para hindi makapasok ang hangin sa may bandang itaas ng katawan ni Maria. Nang mahimasmasan na si Maria at pinutol na rin ng kumadrona ang pusod ng anak ni Maria at anak ni Pepe. Ngayon, kinausap ng kumadrona si Pepe at Maria. Pasensya na kayo. Hindi ko kagad nagawa ang aking katungkulan sa pagpapaanak. Pero ligtas na ang iyong asawa. Ligtas na si Maria. Salamat din po. Salamat. Yan naman ang sabi ni Pepe sa kumadrona. Maya-maya lang, nagpaalam na sila. Binigyan ng bayad ni Pepe ang kumadrona, subalit hindi ito tinanggap. Umalis na sila ni Pepe at nalaman nilang talagang magaling ang kumadrona, subalit may lihim itong tinatago. Sa ipagpapatuloy ng kwentong ito ng isang dakilang kumadrona, pansamantalang tapusin na muna natin ang kwentong ito. Abangan nyo na lang ang susunod na kabanata ng buhay ng kumadrona at ng buhay ng mag-asawang Pepe at Maria. Ito po ang kwento ni Lola Tabinay, totoong kwento. Sana sunod na kwento ng Lola Tabinay pakiabangan nyo, at marami pang mangyayari sa kwento ng kumadrona at sa mag-asawang Pepe at Maria.